Okay, time check 4:11. Okay, let's go. 4:11, so 33 minutes makaabot lang ha. Paano ba yun? Ang sa survey ni tomtom.com para sa traffic index ay ano no, bali Davao City landed or climbed into 8 spot out of 500 cities in the world. So pangwalo ang Davao City as most traffic congested city. So number 40 naman ang Manila. So it turns out that Davao City is the traffic congested or the worst traffic congested city in the Philippines. Second na lang ang Manila. Pangatlo ang Caloocan City. So ngayon ang ano doon is 33 minutes ang magiging travel time or 33 minutes bago makarating sa iyong destination within 10 kilometers. O paano ba sabihin yun? Sabihin natin na 10 kilometers distance, babiyahin niya ng 33 minutes dito sa Davao City. So that's because yun na nga, traffic and congested yung mga kalsada sa Davao. So ngayon titingnan natin kung ilang kilometro ba yung ano natin dito, Bangkal, no? Bangkal papuntang Agdao Public Market. Gagamitan ho natin siya ng Google Maps para matukoy ho natin yung distance away from Ateneo de Davao Senior High School ng Bangkala papuntang public market ng Agdao. Ateneo de Davao Senior High School to Agdao Public Market. Okay, so ang nakasulat ho dito, meron ho siyang 8.7 km. So ibig sabihin ito run up na natin ang ng 10 km. Parang hindi yata siya pwedeng i-round up kasi yan distance. So ibig sabihin fixed na ho talaga yan. Kibali na lang 8.7 km. So ibig sabihin 1.3 km na lang yung kulang para mag 10 km siya. So ibig sabihin yan so ang takbo, ang sabi kasi niya kinonsider or nalagay ang Davao City as the most congested city in the Philippines and number 8 naman sa buong mundo dahil sa kanyang travel time na 33 minutes ang kanyang 10 km distance, no? So 10 km distance, ulitin ko, it takes 33 minutes bago makarating. So ibig sabihin tingnan natin ngayon kung mararating ba natin yung Agdao Public Market in a span of 33 minutes. So kung ganoon ang kaso, ibig sabihin talaga legit, no, na traffic ang Davao City. Pero sa totoo lang, kahit hindi ko na gagawin tong video na to, talagang ako naman naniniwala talaga na sobrang traffic ko talaga na sa Davao, lalo na kapag ka peak hour in the morning and the evening, afternoon, mga ganun, no? Kasi ayun na nga, baliuwian, labasan, daming mga shopping malls, ang daming mga commercial establishments within the highway. Pero ang good thing na talaga sa Davao is moving. Yung traffic namin dito is moving, no? Unlike sa traffic ng Manila, talagang pwede ka talaga magsaing, kumain at makapaghugas ng plato. Andyan ka pa rin, no? Hindi ka pa rin nakagalaw. So yan ang pinagkaiba ng traffic ng Manila and traffic ng Davao. So sa Davao City, ang traffic namin dito is hindi siya maingay, hindi siya kasing ingay, hindi siya kasing init at kasing alikabok usok kagaya sa kalye ng Manila. Okay, so nga pala, masasabi kong ito ay tinutukoy ni Tomtom ang City of Manila. Kasi sinabi ng Philstar and the One News na Davao City is the first or the worst congested city in the Philippines. Number 2 ang City of Manila or Manila, and number 3 naman ang Caloocan City. So ibig sabihin, Manila. So it's the City of Manila. So yun, balikan na ho natin yung distance na 8.7 km. So babiyahin ho natin hanggang Agdao Public Market. So tingnan ho natin kung ilang minuto ho yung iti-take ho natin, no, yung ating itra-traverse. So makonclude natin na yun nga, traffic nga talaga ang Davao. Pero yun nga, ulitin ko as a Davaoan myself, basta ulitin ko makinig kayo sa akin ng mga hindi pa nakapunta ang Davao City. Kumbaga nakatune in lang kayo sa akin kasi nga curious ho kayo dahil sa napaka-hot topic and popular issue ngayon about Davao City when it comes to
traffic. Like it seems unbelievable and impossible no na talagang maungusan namin ang Manila pagdating talaga sa sobrang traffic. So believe me, as a Davaoeño myself, I experienced it first hand na sobra ho talagang traffic ng Davao City, no. I experienced talaga ang pinaka moderate to heavy to super heavy traffic dito sa Davao City, most especially kapag morning, no, peak hours sa umaga, like alas 7, alas 8 ng umaga hanggang alas 9. And also sa gabi naman ng alas 5, alas 6, alas 7 ng gabi, like talagang wala ka talagang magagawa kundi chumilax, inhale, exhale ka na lang talaga, no, kasi nga kung iisipin mo yung traffic, talagang masistress, mababad trip ka. Pero ang video na to, ginawa ko to no, hindi dahil para sa i-deny ang traffic situation sa Davao City. Yan nga, aminado nga kami taga Davao City. Wala hong wala ho kami problema dyan, no, tanggap po namin. Pero yan lang, hindi nyo rin kami masisisi na parang medyo shock lang kami, no, like basta nakaka shock or parang hindi kami ready, no, para tawaging pinaka worst traffic sa buong Pilipinas, where in fact na napaka-traffic din naman talaga ang Kamaynilaan, hindi lang sa City of Manila. Pero mas maganda kasi yung traffic sa Davao City kahit paano, kasi nga para sa akin to, opinion ko to, perspective ko to, na mas maganda kasi ang kalye ng Davao City kahit maka-experience ka ng matinding traffic. Kasi nga ang ganda ng namin, atmosphere no, ng aming himpapawid, like wala kang makikita mga matataas na gusali, like hindi talaga maharangan iyong mata. Napaka wide, napaka broad ng namin ng airspace. Ibig sabihin hindi ka yung napakalayo na yung tanaw. For example, mas struck ka sa traffic, di ba? Ma-stranded ka. So at least titingala ka lang sa langit, makikita mo yung bughaw na kulay ng ng aming kalangitan. Hindi ka makita ng mga smogs, hindi ka makita ng mga air pollution, or hindi mo makikita yung yung napakadilim na himpapawid nga due to air pollution. Hindi ka makita ng mga napakaraming mga salasalabit na mga electrical wires, unlike kagaya sa mga ginagamit na mga picture ng mga One News, Philippine Star at kung ano pa mga online news platform or online news portal. Ginagamit rin yung mga photo ng Manila, tapos ang title is Davao. Yun, gumagamit sila ng mga fake na mga photo na hindi naman talaga siya sa Davao City. So ulitin ko, ang ganda lang talaga ng Davao City kahit pasabi natin napaka-traffic, no. So ando na tayo. Pero yung point ko dito is parang chill ka pa rin. Makakapag relax ka pa rin, no. Basta tumingala ka lang sa langit, makikita mo yung bughaw, no, yung asol, no, kulay asol na kalangitan ho namin. Hindi ho smogs ang yung makikita overhead. Tapos wala kang makikita ng mga maraming may mga salabit din naman ng mga wiring sa Davao City. Marami naman, no. So far dalawa pa lang kasi talaga yung kalye namin dito na underground cabling system. Pero minimal lang ho talaga yung namin dito, mga electrical wirings. Yung aming mga spaghetti wires sa aming mga main thoroughfare ng Davao City kung saan nga makaka-experience ng traffic. And yun na nga, yung mga building establishments, yung mga gilid, no, ng kalsada, hindi ka makita ng mga, hindi siya Wall Street, no, ang kalye namin dito sa Davao City. Hindi siya Wall Street, no, hindi siya nagtataas ang mga high-rise and skyscrapers, high-rise buildings and skyscrapers. So okay lang siya, no, like basta pa rin, hayahay pa rin siya. So kumbaga ang stress mo lang talaga yung syempre nagugutom ka na, excited ka nang kumain, lalo't alam mo na yung adobo, ang ulam, alam yung laakin lang yun. Mababang kaligayahan. Pero yun lang talaga, bali ang ganda talaga ng atmosphere ng Davao City. As you can see naman sa video, kitang-kita nyo naman, di ba, na napaka ayos naman ang daan namin dito. Okay, so balikan ho natin yung travel time, yung ating distance, no, na yun nga 87 km from Ateneo de Davao Senior High School papuntang Agda Public Market. It takes only para nasa 35 yata. Basta malalaman niyo sa pinakadulo ng video kasi kung saan tayo bababa ng public market ng Palengke. Yun ang Agdao. So nga pala, bali makarating pala tayo ng nasa mga 30 to 35 minutes yata, no, I guess, no. So hindi ko na nakaligtaan ko na kasi kanina antok ako noon. Ang aking views and opinion sa travel time, or yun na travel time natin within lang siya, napakalapit lang yan, 87 km. Pero umabot ng mga mahigit 30 minutes ang biyahe ho natin. Partida taxi pa to, ha, hindi pa to jeep.
sa mas mas malakas, mas mabilis ang takbo, di hamak na mas ano no, tulin no, dire-diretso, walang pick up, dropping. So what more kung mag-jeep ka, so lalo talagang tatagal. Pero despite na taxi ngayon sinakyan natin, bakit pa rin tayo umabot na sa mga 30 minutes mahigit no ang biyahe natin sa 8.7 km. Kasi nga sa speed limit, meron kaming ano dito, sinusunod na speed limit. So sa mga nasasabi ho diyan, mga online news portals. So sana naman ay consider niyo muna no kung bakit ganun. Basta kay maka-post lang kasi sila talaga no. May mga nagsasabi naman na kasiraan daw talaga to. Parang oo nga no. Parang medyo ano siya, shady na mga post and mga issues about Davao City. Kasi nga siguro syempre pag politics kung ano natin siya, i-connect natin siya sa politika. Ang pinaka-platform ko kasi, hindi pinaka-platform, what I mean is pinaka-plataforma no ni Carlo Nograles na bakit siya tatakbo ng mayor sa Davao City, kasi nga lulutasin niya ang traffic sa Davao City. So ngayon akala niya siguro ang mga tao, mga taga Davao, iboboto siya dahil sa ganung plataforma niya. So ibig sabihin basta ano natin yan, isi-separate natin yung ganong video, isi-separate natin yung ganong content na topic natin about Carlo Nograles and bakit niya sinabi no, bakit niya tayo minamind condition as Davaoenyo voters na kapag siya ang mananalo is masosolusyonan niya ang problema sa ating trapiko dito. So yan lang, ulitin ko, meron kaming kilometer, meron kaming speed limit dito na 40 km per hour lang within the main roads, main thoroughfare no. So napakabagal ho nun. So siguro sa Maynila ay nagpapatakbo sila siguro kahit pa mga downtown area, I mean ibig kong sabihin mga city proper, mga community, mga residential area, so siguro sila nagpapatakbo ng 60 to 120 km per hour. Kaya doon sa Manila kapag talaga yun, nasasagasaan talagang fatal. So dito sa Davao City may mga fatalities din naman na mga naitatala, pero hindi dahil sa sila ay nasagasahan ng napakalakas na impact na bangga at namatay, kundi nagulungan ng mga malalaking truck, ganun, ng mga bus, so patay talaga. So pero kung talagang nabangga tapos yun sa lakas ng impact namatay, hindi siya parang napaka-rare ng ganung kaso dito sa Davao City. So yun lang, I have to stop the voice over, tapos bahala na kayong makinig, bahala na kayong manood sa sa video virtually para na kayong sumakay ng taxi dito sa Davao City from Ateneo de Davao Senior High School from Bangkal all the way to Agdao Public Market via Quimpo Boulevard / Quezon Boulevard. So, 'di ba? So virtual, kahit andiyan lang kayo sa bahay ninyo, sa ibang bansa o sa ibang lugar sa Pilipinas, still para na rin kayong bumiyahe sa Davao City kasama ko, 'di ba? So kumbaga andyan lang kayo, ako nang bahala sa inyo So maglalagalag tayo, maglalakwatsa. So yun, this has been your Gala the Explorer. Enjoy the rest of the video. And additional tip lang pala sa mga hindi taga Davao or kahit mga taga Davao pero hindi masyadong kabisado itong downtown area. Just in case kayo nagmamadali, lalo na sa umaga, peak hour, di kaya sa hapon na like nagmamadali ho kayo, sabihin natin for example, punta rin kayo ng Agdao Public Market. So dito kayo nanggagaling sa Ecoland. So I suggest na wag niyo nang i-traverse ang Quezon Boulevard sa Maya Trading Boulevard, Mabini Boulevard all the way to Ramon Magsaysay. Kasi makakaranas ako talaga ng moderate so super heavy traffic itong bandang Quezon Boulevard So ang gagawin ho ninyo dito pa lang na area ay magsisegue na ho kayo, dumaan na ho na kayo ng San Pedro tapos si Recto o di kaya sa may Aurora Boulevard. Traffic dire kay Almendras Gym crossing Magallanes. Linga Poblacion, Office of the City Mayor. Murag ta na ba yata ang hospital? Na may lingap, di ba? Kumusta si Rizwan? Kagawas na? Ay, dugay na. Uli-uli ano ba siya? Normal siya lago, di siya lago.
So wala siya gay catheter o sa ba kanang kuan gay dialysis. Siguro is dialysis pero masig isa ka bulan ka isa or Ah. Abi daw pag mga dialysis ka patay nagyo ka na paingon dili day. ay nag-chance na pero si Uncle 6 months lang. Ay grabe mo gito si Uncle kay grabe to ka kuan to pala inom gito. Dili ay siya pangkatulog. O nya diabetes. Di ba? Dili siya diabetes. Oh, traffic lagi diri. Kay intersection. Kay naik crossing estudyante. Diri ba ito na namatayan? 9 years old. Oh, naligsan og kanang kuan. Metro shuttle bus. Patayay. Estudyante. Estudyante sa Santa Ana, sa to tama Santa Ana. Siyempre gamay bata. Dili gid niya bus taas. So di ka makitaan blind spot kayo. Ang problema lang yun po sa uban ba kay sa kanang pedestrian labi dag kanang kabaw silang nating uli tinggawa sa klase dapat tinahinay gud. Ato. Sa balita ato. Mana gitawag nga defensive driving. Wala namatay ang bata nga nabanggaan kusog ang impact kundi nalatayan ba. Time check 4:34. Makabot pa kani ka no? Agdaw 4:40. Pwede ko kada ako'y. So Triata Boulevard, Aurora, nya Impisaw, nya Banggoy dayon, nya Agdaw na. Kay traffic sa ano lagi tanood. No. Boulevard. Time check 4:35 na by 5 minutes. Nadrata ko. Maula po lagi kay ano gabi ang kalsada. May mga padjak. Jack mo din yung pangkatulog. Sige lang at least di kuryente di na sa mahagugkuan sikat-sikat sebagay bata-bata ang siya.
check 4:37 na dito. Lagi dito lagi oh sana kaya. Saya adalah himpisaw ni no. Himpisaw. Okay, okay. Inahan sa kanunay panabang. Time check 4:38. Ay abot kayo. Himpisaw. .39 sa Kakano District Hall no? District Hall sa Santa Ana, Banggoy, Agdao. Samal Terminal. Palengke gagana og no? Palengke. Time check 4:42. Palengke lang ni Kuya. Oo. Katong sa Naglaw. Tan jud ka to. Pinadagan na to, pinaka minutes. Nasa mga ano, sa akong camera, sa akong recording 24-25 minutes pero na may mga portion nga akong ginakuan post. So nasa mga 30 minutes tama ra o may traffic. Kana diya nga building. Kaya na ina nga ikaw ano toroy pagi kan.
Okay, so time check 4:44. So kinuha natin 30 minutes lang, ganun kalayo no. Bangkal to Agdao.